Nasilip ako sa library. Nalaman ko kay Ate Minda na mahilig tumambay si Nathan sa library. Kaya ngayong tanghali ay nagtungo ako doon. Hindi ko alam kung busy ba siya ngayon. Napanganga ako ng tuluyan kong napasok ang library. Pati ang library ay sobrang laki. Ang taas ng ceiling ng lugar. Ang tataas din ng bookshelves dito. Puno ng libro ang lahat ng lalagyan. Nakakamangha. Agad ko napansin si Nathan na nakaupo sa may sulok. Naka-long sleeve. May mga libro sa ibabaw ng mesa. Nandun din ang laptop at mukhang stress na habang pinagmamasdan ang laptop. Sabi ni Ate Minda, mahilig daw sa brewed coffee si Nathan. Mahilig ako magtimpla ng kape. Ako ang parating pinapatimpla ni Papa ng kape niya. Kaya malaki ang kumpiyansa kung magugustuhan niya rin ang timpla ko. Diyan lang kasi ako magaling eh. Palpak ako kapag pagluluto ng ulam ang pag-uusapan. Mahilig lang akong kumain pero hindi naman marunong magluto. Napansin niya akong nakangisi na palapit sa kinaroroonan niya. Hawak-hawak kong platito na may kape. Sinulyapan niya lang ako at ibinalik ulit ang tingin sa ginagawa niya sa laptop. Hi! Nanatili ako nakangisi. Nilapag ko sa harap niya ang kape. Hindi siya umimik. Wala man lang thank you dyan. Napanguso ako. Napaka-ungrateful naman ang isa dyan. Pasimple akong sumilip sa trabaho niya. Tinignan ko rin ang mga librong nakapatong sa mesa. Physics, philosophy at kung ano-ano pang libro na for sure hindi ko paborito. Akala ko pa man din mahilig siyang magbasa ng mga recipe book. Napansin niya ako. Naniningkit ang mga mata na tumingin siya sa akin. What do you want? Medyo seryosong boses niya. Agad ako napaurong. Ang suplado naman ng isang ito. Hilaw na ngumisi ako at umiling. Wala lang, akala ko kung anong ginagawa mo. Nanatiling seryosong mukha niya nang isara niyang laptop. Pinagsalikop niyang mga kamay at mataman akong tinignan. Napanunok ako't nakagat ang ibabang labi. Seriously, what do you want? Nanatiling hilaw kong ngiti. Ano kasi? Pinaglaruan kong daliri at bigla akong lumapit sa upuan malapit sa lamesa at pumangalumbaba sa mesa sa kangumisi. Paano ka natutong magluto, Sir Nathan? Malawak na ngayon ang ngisi ko. Maliban sa paraan ng pagluluto ni Papa, mas nagustuhan ko ngayon ang way ng pagluluto ni Nathan. Paulit-ulit na kasi yung sinarsahang manok ni Papa. Masarap yon pero kapag paulit-ulit na lang nakakasawa na rin. Pinaliitan niya ako ng mata. Yan lang ba talagang gusto mong malaman? Nalito ako sa tanong niya. Ha? Bakit? May iba pa ba? Nagbitiw siya na sarkastikong ngisi. Yan din ang kadalasan tanong ng mga babaeng lumalapit sa akin. Bulok na yung style niyong mga babae. Seryoso? Nalito talaga ako sa ibig niya sabihin. Tinuruan mo rin sila, Sir Nathan? Lumawak ang ngisi nito. Ibig sabihin, pwede mo rin sabihin sa akin ng mga ingredients. Nagsalubong ang kilay niya. Kung ganoon, hindi lang ako nag-iisa. Marami na nakakaalam ng sekreto niya sa pagluluto. Hindi ako natutong magluto, si Papa kasi. Ayaw niya naglulutong mga anak niya. Pati si Mama ayaw rin ni Papa na nagluluto. Gusto niya na siya lang gumagawa sa gawain sa bahay. Buhay prinsesa kaming lahat kay Papa. Kaya hindi talaga ako natutong magluto. Gumagamit ka rin ba ng gata doon sa seafoods mo kanina kaya ganun yun ka-creamy? Alam mo si Papa, ang galing-galing niya sa mga ganung luto. Pero iba yung sayo, paano mo nagawa yun? Nakakunot ang noo niya. Gata, natigilan ako. Hindi mo alam yun, yung galing sa nyog. Parang nahihirapan pa rin siyang intindihin ako, pero nakikita ko nagkaka-interes siya sa sinasabi ko. Is there another food that are made using that gata you said? Medyo weird ang pagkakabanggit niya sa word na gata. Halatang foreign nga sa kanyang bagay na yon. Oo, yung suman, biko, ice cream. Putot yung manok. Pati yung ice cream sa amin meron din. Masaya kong sabi. Habang tila hirap na hirap siyang intindihin ng mga binanggit ko. Hindi siya nakapagsalita. Tumagilid ang ulo ko at hilaw na natawa. Gets niyo po ba? Alanganin kong sabi. Ito po ang suman, pinindot kong enter sa laptop niya. Magkatabi na kami sa upuan at parehong seryoso mga mukhang nakaharap sa laptop. So, this was some kind of a dessert, right? Focus na focus siya sa picture ng pinakita kong suman. Akala ko pa man din yun ang ituturuan niya. Pero hindi ko akalaing ako lang magtuturo sa kanya. Kaya lang hindi ko pa rin lubos ma-imagine interesado siya sa mga ganitong pagkain. Pareho pala kami. Parati talaga akong curious pagdating sa mga pagkain, kaya lang hindi ako marunong magluto. Kaya puros na lang ako lista sa mga ingredients. May 10 notebook na ako sa bahay na puno ng mga recipe. Saka ito naman ang paborito ko sa lahat, puto.
Pinakita ko naman sa kanyang puto. It is just a simple cupcake. Aniyang parang nilulook down pang paborito kong puto. Hindi yan ordinaryong cupcake na tinutukoy mo. Saka hindi cupcake yan. Puto as in Puto. May sarili siyang pangalan kaya huwag mo siyang itulad sa mga cheap na cupcakes na sinasabi mo. Iritado kong explain. Saka ang puto, gawa sa giniling na bigas na binabad sa minamis-namis na lambanog. Kapag kinakain mo siya, may dating talaga at fluffy. Huwag nang inis mo ang puto ko. Humingo siya't natawa. Parang nang iinsultong isang tuwa. Okay then, write down the ingredients and the process of that puto. Let's see kung may dating nga yan gaya na sinabi mo. Unti-unting lumapit ang mukha niya sa akin, bakas ng paghahamon ang mga mata niya. Akala niya lalayo ako. Pero nilapit ko pang mukha ko, dala na rin ng inis. Kahit hindi niya sabihin, nararamdaman ko talagang iniinsulto niyang puto ko. Binigyan ko rin siya na naghahamon na tingin. Bumaba ang tingin niya mula sa mata ko pababa sa labi ko. Namumungay ang mata niya habang pinagmamasdan ng labi ko. Nalilito ako. Bakit ganyan siya makatingin? May dumi bang mukha ko? Pero bakit lumalapit ang mukha niya sa akin? Napakurap-kurap ako at pinahid ang labi ko. Doon na tila natauhan siya at lumayo. May dumi bang mukha ko? Ani ko habang panay pa rin ang pahid doon. Nag-iwas siya ng tingin at ngayon hindi na ako matingnan. Nothing. Just write down all the things needed. We'll make a photo later. Tinuon niya ang tingin niya sa laptop habang nagsasalita. Namilog ang mata ko. Sige, sure. Nag-thumbs up ako. Namamangha ako sa mga ingredients na nakikita ko sa harapan ko. Grabe, nakompleto talaga nilang mga sinulat ko sa papel. Nasa isla kami. Hindi ko inakalang makukuha nila ito ng ganito kabilis sa mga kailangang sangkap. Ang nagagawa nga naman ng pera. Binigay ko kasi kaagad kay Nathan ang nilista ko tapos isa sa tauhan niya sunod na pumasok sa library. Saka ilang oras lang ang nagdaan at umalis ang yacht. Sakay ng tauhan nila. Tapos pagkabalik nila ay may dala ng mga ganito. Napangisi ako sa excitement. Niluwa ng malaking pintong malaking bulto ni Nathan. Naka-shirt at jogging pants siya. Bagong ligot amoy ko mula ditong body wash niya. Napangat ang kilay ko, mabango siyang magluluto tapos ako hindi malang nakaligo. Unfair yun ah. So let's start. Motoridad niya sabi sa akin. Tumango at nagsimula na ituro sa kanya lahat ng gagawin. Kita ko mabilis niyang makaget sa mga sinabi ko. Mukhang sanay na sanay talaga siyang magluto ah. Ano kayang trabaho niya? Chef kaya siya dati? Wow! Napanganga ako na maghiwa siya ng carrots. Para raw gawing carrot juice. Ang bilis ng kamay niya. Gamay na gamay niyang paggamit ng kutsilyo. This time, let's put the carrots on that pot of yours. For the flavor. Wow, may twist. Ang galing. May restaurant ka ba o chef ka dati? Adik ko sabay kuha ng piraso ng carrots para kainin. I have a coffee shop. I have a branch in Bora, Palawan, Cebu and in Miami. Namilog ang mga mata ko. Miami? Yung kinaroroonan nila Ate Jovita? Doon ba? Biglang tumigil si Nathan sa ginagawa. Nagtaka ako. Kalaunan inagpatuloy siya pero hindi niya sinagot ang tanong ko. Bakit? May problema ba sa tanong ko? Ano yung binabad natin? Pwede na nating hanguin. Untag ko, naging seryoso kasi siya bigla. Feeling ko hindi ko dapat tinatanong yun. Parang malungkot siya, pero bakit naman hindi ba dapat masaya siya kasi asawa naman ng pinsan niyang pinag-uusapan? May nangyari ba na hindi ko alam? Kanina ko pa pinagmasdan siya habang ginagawa namin ng puto. Agad niya nakukuha mga sinasabi ko pero minsan wala siya sa sarili. Buti na lang maayos naman na natapos niyang ginagawa namin. Noong inihain niya yun sa akin ay kagad akong pumulot, nakalimutan kong mainit pa pala. Ay putragis, hinipan kong napasok kong kamay. Pahiya na natawa ako at tumingin sa kanya. Sorry, nanatiling seryoso mga tingin niya. Napanguso ako at kumuha na lang ng kutsara. Akmang kukuha na ako gamit ang kutsara, napigilan niyang kamay ko. Nagtataka na nilingon ko siya. Napatingin ako sa bitbit niya, isang ointment yon. You should be extra careful. Aniya habang nilalagyan ng ointment ang paso ko. Tumango-tango lang ako habang pinagmamasdan ang ginagawa niya. Nang matapos siya ay nakangisi na bumaling ako sa kanya. Salamat po. Hindi siya nagsalita, tinalikuran na ako. Hindi ko na pinansin ang pagsusungit niya at masayang bumaling sa puto. Natatakam na pumulot ulit ako. Medyo mainit-init pa kaya napapaihip ako sa hawak na puto. Wow, ang sarap. Yun ang first time niyang magluto pero hindi ko akalaing mas masarap pa yun kaysa sa mga natikman kong puto.
Nathan, wala bang ukay-ukay dito? Napapangiwi ako tuwing nahahawi ako sa mga nakahangin na mga damit sa lagayan. Nakaupo lang si Nathan sa may bandang salamin. Tahimik lang siyang nagmamasid sa paligid. Kudot ang noon niya. Mukhang hindi niya naman na-gets ang sinabi ko. Hay nako, buhay mayaman nga naman. Hindi niya alam kung anong parati ang sinasabi ko. Alam mo yon, mga paninda sa bangketa? Yung mga mumurahin lang, yung ganoon. Paliwanag ko. Bakit kailangan mo pang magpunta doon? You can choose whatever you like in the store. Better choose now at huwag mo nang mag-aksaya ng oras. Magsasara na sila. Istriktong boses niya. Napanguso ako't iritado na tumingin sa mga nakasabit. Bakit? Sino bang nagsabing magtungo kami ngayon dito ng gabi? Pwede namang bukas saka pwede naman ako lang ang magpunta rito. Bakit kailangan niya pang sumama? Kumuha ako ng shirt na siyang pinakamura sa lahat. 3 shirt, tapos 3 short at pang 1 linggong panty at 4 na bra. Tinaas kong panty at pinakita kay Nita ng presyo sa isa doon. May nakalagay na 500 doon. Itong kinuha ko. Nakanguso na sabi ko, nakita kong pagdaan ng gulat sa mga mata niya. Pinamulahan siya ng mukha kalaunan at iritadong hinawi ang kamay ko. Just take it. Go. Tila pahiyapan na tinaboy niya ako. Bahala siya. Sinabi niya naman na bumili ako Sabi ko sa kanya, wag dito dahil mahal pero matigas ang ulo niya. Pero seryoso, pinakamura na talaga yung 500 sa panty nila. Tag 20 at 25 lang yan doon sa amin Bonggang overpriced na sila ha. Ang cute ng boyfriend mo ma'am. Sana ganyan din ang BF ko kahit kailan hindi niya pa ako nasamahan mamili kahit sa Tiangge. Hay, sana all na lang talaga sa'yo ma'am. Tuloy-tuloy ang sinabi ng babae. Gusto ko sana sumingit at sabihin hindi ko naman talaga boyfriend si Nathan. Thank you po, come again po, sabi ng cashier. Nakaalis ako hindi ko man lang naitama akala ng cashier. Alanganin ang ngisi ko nang bumaling ako sa kinaroroonan ni Nathan. Napansin ko nakatingin sa kanya ang ibang sales lady. Nung tumayo siya ay mas nadipin na ang tangkad at laki na pangangatawan niya. Akalain mo talagang may lahi o baka meron mga hindi ko nga alam? Parang gusto kong tanungin. Malay mo, tama ka. Baka nga artista. Pero hindi siya familiar. Baka model. Narinig kong bulungan ng ibang sales lady. Nakalapit na ako kay Nathan. Agad namang kinuha ni Nathan sa kamay kong paper bags kong hawak. Ayos lang naman sana kung ako lang ang magdadala. Hindi naman mabigat. Ay sayang, may girlfriend na pala. Narinig ko ulit ang bulungan nila. Namimilog ang mga matang nilingon kong pinanggalingan ng bulungan na yon. Akmang lalapitan ko sana pero hinila na ako ni Nathan palabas. Hindi pwede yun, hindi totoo yun, may kakaiba. Super weird. Dahil pakaramdam ko, kaya ko na makipaglapit kay Nathan nang hindi ako natatakot. May trauma ako sa mga lalaki. Aminin ko nanginginig ako tuwing lalapit si Nathan noon. 2 lalaki lang noon ang komportable akong dikitan. Si Kuya Daniel at Papa. Hindi ako nanginginig at nagpapanik tuwing malapit sina Kuya Daniel at Papa sa akin kahit lalaki sila. Siguro dahil alam kong ligtas ako sa kanila. Pero ngayon parang nadagdagan ng mga taong yon. Dahil ganun na rin ang nararamdaman ko kay Nathan. Pakiramdam ko para na rin siyang si Kuya Daniel. Feeling ko tuloy unti-unti na naglahaw ang trauma na yon. Gumagaling na ba ako? Ibig sabihin may magandang naidulot din palang pagsama ko kay Nathan? What are you doing? You already took the 5 pieces of it. Iritadong binalingan ako ni Nathan. Nasa kusina kami. Ako ang naisipan niyang gawing assistant. Hindi ko na nga halos mahugasan ng kamay ko. May harina na nga yata pati mukha ko. Tapos 1 tikim lang ng Black Forest na cake pinagdadamot niya pa. Grabe ka, wala na nga akong sahod. Tapos cake na nga lang, ayaw mo pang binalingan niya ako at binigyan ng killer look kaya natahimik ako. Sabi ko nga, magmamasa na ako. Tapos tumalikod na kaagad ako. Ang lupit niya. 1 buong araw niya na akong ginagawang assistant dito. Nangangawit ng braso ko. Wala man na siyang konsiderasyon. Isusumbong ko talaga siya kay Caspian. Inaalila niya na ako dito. Hindi ko naman napirmahan yung kontrata Kaya wala akong pananagutan sa kanya. Dapat nagpapasalamat pa siya imbis na ginagawa niya sa akin to. Pero imbis na pasalamatan ako, binablockmail niya pa ako. Niligtas kong buhay niya tapos ganitong gagawin niya? Wala siyang utang na loob. Iritadong nagmamasa ako ng harina dito. Kinagabihan, hindi na ako bumaba para kumain. Natulog na ako samantalang may katawagan pa si Nathan sa baba. Bago ako makyat. Kung sino man yan tinatawagan niya, sana yan na lang ang papuntahin niya dito para gawing assistant. Napapagod na ako. Paghiga ko sa kamay kagad na ako nakatulog. Kaya lang mga bandang 12:00 ng hating gabi nang gisingin ako ng masamang panaginip. Kuya Daniel,
Bulalas ko, hinawakan ko kagad ang kamay na nakapako sa gilid ng hinihigaan ko. Hinila ko siya para yakapin. Sa panaginip ko ay paalis na si Kuya Daniel. Matapos niya sapakin si Carl ay iniwan niya ako para dalhin si Carl sa disciplinary office para isumbong sa mga teacher at maparustahan. Tapos naiwan ako sa sirang sahig na nakadapa at walang saplot. Naghahanap ako ng karamay. Nangyayakap sa akin para matabunan ang kahubaran ko. Pero walang tumulong sa akin. Nanginginig ang mga daliri ko at pinagtitinginan ako ng estudyante. Nakikisyoso sila. Parang pinagpiyastahan pang itsura ko dito. Huwag mo po akong iwan. Please po kuya. Huwag mo akong iwan. Pakiusap. Hinigpitan kong pagyakap sa kanya. Natatakot akong baka makita ako ng mga estudyante sa panaginip ko. Nagising na ako pero parang iniisip kong pinapalibutan pa rin ako ng mga mapanghusgang mga mata. Mayaman ang Carl na yon. Tapos na nangyari sa akin noon ay parang kinalimutan na lang din ang lahat. Pinakawalan si Carl at binigyan lang ng mababang punishment. Pinagwalis lang na parang napakababa lang ng kasalanang nagawa niya. Nakaranas ako ng pambubuli pagkatapos noon. Pinagkalat ni Carl na inakit ko siya at hinamon ko raw sila na galawin nila ako kasama ng mga kaibigan niya. Ako ang biktima pero akong pinahirapan kalaunan. Humantong ako sa depression na muntik ng kumitil sa buhay ko. Iniisip ko dati, mas mabuti nang tapusin ang buhay ko kaysa habang buhay akong nakakaranas ng ganito. Hindi na pinaalam ni Papa kay ate ang nangyari sa akin noon. Naintindihan ko, nahihirapan ng ate ko. Nagsasakripisyo siya sa malayong lugar para lang mapadalhan kami sa probinsya at tama lang na huwag na naming dagdagan pa ang alalahanin niya. Kaya simula noon ay mas lalo naging istrikto si Papa sa mga lalaking nakapaligid sa akin. Saglit ako huminto sa pag-aaral para sa matinding gamutan. Kalaunan ay umayos-ayos naman ako. Hanggang sa pwede na akong bumalik sa pag-aaral. Sa ibang school ako nag-aaral upang hindi ko na makita pa ulit si Carl. Walang ilaw ang paligid ng silid, hindi kasi ako nagbubukas ng ilaw kapag natutulog. Masakit ang ulo ko na mas lalong pinalala ang pag-iyak ko. Si Carl, ayaw ko kay Carl. Nanghinang boses ko kasabay ng pag-iyak. Sumisikip ang dibdib ko, sasaktan niya ako. Dito ka lang, huwag mo muna akong iwan. Halos bulong na lamang ang panghuli kong sinabi. Binuksan niya ang lampshade sa side table, nanlalabong paningin ko. Dahil sa luha, gusto ko pang matulog, namimigat pang mata ko at masakit din ang ulo. Dito ka lang, Kuya Daniel. Hindi siya sumagot, ngunit ayos na sa akin na nararamdaman kong init ng katawan niya. Ibig sabihin nandito siya at hindi niya ako iniwan. Nakaramdam ako ng kapanatagan, dahan-dahan niya akong nilapag sa kama. Naaninag ko ng konting itsura niya. At hindi kay Kuya Daniel na nakikita kong muka. Kung hindi kay Nathan, wala naman akong pakialam yun sa akin. Kahit pa yata mamatay ako, hindi siya makikialam. Kaya imposibleng puntahan niya ako dito para damayan. Hindi totoong si Nathan ang nakikita ko. Pakiramdam ko na nanaginip pa rin ako. Pumikit ako at bumalik sa pagkakatulog. Naghihiwa ako ng manggang hilaw at dinala sa library na kinaroroonan ni Nathan. Abala siya sa ginagawa niya ng abutan ko. Tamang-tama, nakangisi na lumapit ako sa table na pinaglagyan niya ng laptop. Nilapag ko sa table ang platito ng manggang hilaw at walang pasubali. Naumupo kaharap niya. Kunutang noon na sinulyapan niya ako at ang manggang dala ko. Ngumisi ako sa kanya na sarkastiko. Paglalawayin ko siya dito tapos hindi ko siya bibigyan. Yun ang bala ko. Wow, ang sarap pala ng mangga na yon. Ani ko'y kunwari amazed na amazed habang kumakagat ang hilaw na mangga. Dapat pala kahapon ko pa siya binalatan. Dumampot ulit ako at napapansin kong napapatingin na siya sa akin. Naglalaway na siguro yan. Napapangisi ako ng palihim. Masarap siguro to kapag bagoong ang sausawan, kunwaring napapaisip ako. Tapos dumampot na naman ako ng mangga. Bawat kagat, dapat may ungol. Ang sarap. Papikit-pikit pa ako. Napansin ko umiting ang panga niya. Ay sus, galit niyan. Napapahalakak ako sa utak ko. Itong ganti ko sa pang-aalipin mo sa akin kahapon. Ang sarap talaga. Hinilot niyang sentido niya. Parang stress na siya habang nakatingin sa laptop niya. Alam kong distracted na siya sa akin. Parang gusto ko na talagang matawa sa itsura niya. Tapos ngumuya ulit ako. Nagulat na lang ako nang isara niyang laptop at tumingin sa akin. Ayan na. Iniisip ko baka bigwasan niya na lang ako bigla. Dahil sa galit. Kaya inihanda ko kaagad ang sarili ko. Ano ka, ninja to no? Pero mataman niya lang akong tinignan. Handa na akong dumipensa kung sakaling sapukin niya ako. Pero ibang nangyari. Nanatili lang siya nakatingin sa akin, tingin na nakakainsulto. Know that? You sounds like having sex with that piece of unripe mango. Namilog ang mata ko.
Ano? Nagbitiw siya na mapaglarong ngisi. You have to practice more. Hindi mo lang ako naakit. Tapos ay umalis siya at naiwan akong namumula doon. Hindi ganun ang gusto kong mangyari. Imbis na siya ang mairita sa akin, ako ang nairita sa kanya. Naligo ako sa tabing dagat, ako lang kasi mag-isa. Kaya tapos ko magtampisaw ay ginamit kong cocktail glass para gawing panghulma ng sandcastle ko. Sobrang puting buhangin. Marami ring mga ligaw na mga gagandang kabibe. Kaya lang parang shock pa si Ate Minda nang makitang ginawa kong laruan ng cocktail glass nila. Hindi ka ba maglalagay ng sunscreen, Iha? Masusunog ang balat mo. Sobrang init ngayon. Kanina pa nag-aalala si Ate Minda. Wala akong pakialam kung umitim ako. Mas mabuti nga yun para magkapareho na kami ni ate ng kulay. Tuwing nagbibilad ako, namumula lang ang balat ko. Tapos balik puti ulit. Hindi tulad kay Ate Jovita. Baka maalis ng malas sa katawan ko kapag nagkasing kulay na kami ni ate. Kaya minsan sinisikap ko rin na magpaitim. Hindi ako nakinig kay Ate Minda. Dumakot ako ng buhangin para ilagay sa binti ko. Naka-short sa swimming bra lang ako. Para namang ibang tao Si Ate Minda lang. Tapos pareha naman kami may ganun. Hindi ka po ba maliligo ate? Nilingon ko siya. Umiling siya at ngumiti. Nakaupo lang siya sa sun lounger. May malaking payong din yun at nasa lilim siya. Napanguso ko at pinang-lotion ng buhangin sa braso ko. Saka tatalon-talon at tatakbo sa tubig dagat. Lalangoy ako sa tubig at magpapalutang-lutang doon. Titihaya ako tititigan ng mga ulap. Nang magsawa ko umalis na ako doon at sinamahan ako ni ate na magbihis. Bala ko na namang magtungo sa batuhan. Nakasuot ako ng sandot paldang mahaba. Nilugay kong kulot kong buhok. Humahaba na yun ngayon kaya bala kong paputulan bukas. Marunong kaya si Ate Minda? Nang makalabas na ako ng silid siya namang paglabas din ni Nathan mula sa library. Iritado pa rin ako sa kanya kanina. Ayoko siyang kausapin ngayon. Kaya tahimik ko siyang nilampasan na parang hindi ko siya nakikita. Doray, hindi ko siya pinakinggan kahit na naririnig ko siya. Tuloy-tuloy lang ako hanggang sa grand staircase. Manigas ka dyan. Binilisan ko mga hakbang ko nang mapansing nakasunod siya. Ano na naman kayong gusto ng Nathan na to? Hindi ko siya hinayaang makalapit, nasa paanan na ako ng hagdan nang matanaw kong kapapasok lang na lalaki. Namilog ang mata nang malaman ko kung sinong dumating. Kuya! Umalingaw-ngaw ang boses ko sa sala. Akman tatakbo ako ng madulas ako at nadapa. Kainis naman, kamalasan. Isang matigas na kamay ang humawak ng bewang ko. Nalingunan ko si Nathan, bakas ang iritasyon sa mga mata niya. Pero binaliwala ko yon. At pinaalis ang kamay niya, natanaw ko si kuya na may pag-aalala nakabalati sa mga mata habang nakatanaw sa akin. Nang magawa ko ng kumawala kay Nathan ay nagmamadali na akong lumapit kay Kuya Daniel. Kuya, nandito ka! Are you okay? Agad niya tiyanek ang tuhod ko at siko, baka sa matinding pag-aalala sa mga mata niya. Umiling-iling ako at patawa-tawa. Ayos lang ako kuya. Hindi ako nasaktan. Hay nako, hindi ka pa rin nagbabago. Napapailing siya. Yumakap ako sa kanya ng mahigpit. Isa si kuya sa tinuturing kong kapamilya. Kaya ngayon nakikita ko siya dito, pakaramdam ko hindi na ako nag-iisa. Napakasaya kong nakita siya dito. Nang bumitiw ako sa yakap ay tinignan niya ang taong nasa likuran ko. Alam ko kung sinong tinitingnan niya, napalingon ako sa likuran ko. Bumungad sa amin ng blanco expression sa mukha ni Nathan. Gumalaw ang panga niya at may lamig sa mga mata. Nathan, ani Kuya Daniel, tumangon lang si Nathan at hindi nagsalita, saka tumingin sa akin. Ngayon ay mas dumoble pang lamig sa mga mata niya. Get inside your room, Doray. Parang kulog ang boses ni Nathan, tila nakakapanibagong tono ng boses niya. Napalunok ako pero gusto kong kausapin si Kuya. Marami akong gustong itanong lalo na kay Papa. Nag-aalala rin ako sa sitwasyon ni Papa. Humawak ako ng mahigpit sa kamay ni Kuya Daniel. Doray, motoridad ng tono ng boses ni Nathan. Unti-unti na rin nagdidilim ang aura ng mukha niya. Nathan, pwede bang kausapin ko muna si... Get inside your room, Doray. Napatalon ako sa gulat nang tumaas ang boses ni Nathan. Mas lalo akong napakapit sa shirt ni Kuya, pero masuyong hinawakan ni Kuya Daniel ang kamay ko para harapin ako. Namumungay ang mga mata niya nang nginitian ako. Lai, mamaya na lang tayo mag-usap ha. Promise makakapag-usap tayo mamaya. Pupuntahan kita sa silid mo. Sa ngayon hayaan mo na muna kami makapag-usap ni Nathan. May pag-uusapan kami importante. Pumasok ka na muna sa silid mo, okay? Napanguso ko't dahan-dahan tumango. Bahagya niyang ginulong buhok ko gaya ng parati niyang gawi. Iha, halika na. Tara na. Nilapitan ako ni Ate Minda. Sumunod ako kay Ate at Laylay ang balikat na nagtungo sa taas. Nainis ako sa Nathan na yon. Nagtatagis ang bagang na tumuli na lamang ako sa silid na ginagamit ko.